Praise God. I think the Hising Pastor is coming from the Bronxen. Yeah, okay. Salamat. Okay, bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos, salamat po sa ating mga pinagpala ng Diyos na mga musician. I appreciate how you play the instrument for the glory of the Lord. Patuloy natin gamitin yan para sa Panginoon. At ganoon din po, actually, ang mensahe, ang preaching, kanina pa tayo nakakarinig. While the choir, the soloists are singing behind this pulpit, it's already the preaching of the word of the Lord. Amen? Mensahe na ng Panginoon yung kanila pong dinadala. Kaya lang, sorry po, yung iba, hindi po sila sensitibo. Praise God. Dahil ang bawat line ng awit ay mensahe ito para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. So, please be seated for a while. Alam kong talagang malapit nang mag-cross eye ang iyong mga mata dahil mag-alas 12 na mamaya. After 15 minutes, ito po ay 12 na noon. Baka natatakot ako, baka ang tingin nyo sa akin ay kutsara, tinidor at pinggan. Pero bago ang lahat, hindi ko po sayangin ang pagkakataong ito. Gusto ko pong i-appreciate, mga kapatid, ng lahat po ng ating mga kasama. Amen. Sa every morning prayer devotion, sa ating live streaming. Amen. At magtatatlong taon na po tayong ginagawa ito. Pwede po bang i-appreciate yung nandito na kasama ngayon? Pwede ba tayong tumayo? Yung mga prayer team po natin ito, mga kapatid, majority yata tagagabal doon. Hallelujah. Sila po, mga kapatid, yung talagang araw-araw nakasama po natin sa pananalangin. At huwag kayong mag-alala, lagi po kayong kasama sa aming pananalangin. Praise God. The reason why the church grow, because there is somebody who are in the middle of it, praying to the Lord, amen, to give more revival in our churches. At salamat sa Panginoon, sa panguna po ng ating Pastor Noe Hobson. Salamat, Pastor Noe. Please be seated. At of course, hindi ko rin praise God, hindi ko rin makalimutan na bigyan ng chance ang aking partner. Every morning, hindi nyo siya nakikita, pero lagi nyo siyang naririnig na nagpipray para sa atin, nagbibigay ng encouragement, ang aking nag-iisang butihing asawa, minamahal Sister Cynthia. Can you please come and greet the people of God here in Nueva Ecija? Never give up, never surrender. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Truly without God, we cannot do anything. Amen. Siya ang rason, mga kapatid, kung bakit nandito tayo. Amen. Hallelujah. Salamat sa pagkakataon, mga kapatid, na kami ay makarating dito, mga kapatid, at makasama ninyo sa pagpupuri, pagpapasalamat, and to celebrate the 16th years anniversary of Natividad Church. Amen. Praise God. At nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid, dahil last July 28, it was my birthday. I was celebrated my 54 years na binigay ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa pagkakataon na yon, amen, every time na merong akong celebration sa aking birthday, meron pong evaluation, mga kapatid, na ginagawa ko sa aking sarili. Praise God. Ano ba yung mga dapat kalimutan? Ano ba yung dapat alisin? At ano ba ang dapat improve? Praise God. Dahil binigyan tayo, mga kapatid, ng panibagong taon ng ating Panginoon, amen, para pasalamatan, para papurihan siya. Praise God. Hallelujah. At ngayon, 16 years na ang Natividad Church. Praise God. Hallelujah. At may mga ups and downs, I know. May mga ups and downs po, mga kapatid.
kapatid, ang church. Pray mga kapatid, sa pagkakataon na to, mga kapatid, you can have your evaluation. Amen. Kailangan nating tignan pala, mga kapatid. Amen. Saan ba tayo lumago? At saan ba tayo bumagsak? Praise God. At ano ba ang dapat pa natin i-improve? Amen. Para lumago pa tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon. And when we do that, we can have our breakthrough. Praise God. Hallelujah. And most of all, mga kapatid, amen, ang Panginoon, without Him, wala po tayong magagawa. Praise God. If we have God, we can do everything. Amen. Because for Him, without Him, mga kapatid, kung wala ang ating Panginoon, we are nothing. Pero kapag ka nandyan ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, everything is possible. Praise God. Even our faith is just a little like a mustard seed. The Bible said, you can do the impossible things. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At gawin po natin, amen, yung mga bagay na dapat pa natin gawin sa Panginoon. Because God is coming very soon. Amen. Darating na ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Ang sabi kanina, mga kapatid, amen, ni Katrina, mga kapatid, sa presence ng ating Panginoon, amen, we have our miracle. We can have our breakthrough. We can have our deliverance. Amen, if we have God. And the Bible said, if God is for us, who can be against us? Amen, hallelujah. For God has given us the power, amen, to witness, the power, amen, to do, amen, everything in His name. Praise God, hallelujah. For greater is He that is in us than he that is in the world. Amen. Kaya panatilihin po natin, mga kapatid, ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Our theme is the God of breakthrough. Praise God. Hallelujah. When we say breakthrough, mga kapatid, mayroong level up. Amen. Pag sinabi natin breakthrough, hindi tayo mananatili, mga kapatid, sa ordinary. Hindi tayo mananatili sa ating mga nakasanayan. Amen. Mayroong level up. Amen. Mayroong pagbasag, mga kapatid, sa mga dati nating nakasanayan. If we have revival in our worship, we can do more. Amen. To have our breakthrough. Praise the Lord. Amen. So ngayon, mga kapatid, alam ko masyado ng late, tanghali na. Amen. Gutom na, mga kapatid. But let us decide for this God of breakthrough in our life. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya natin ito, mga kapatid. Amen. If we will worship Him. Amen. In spirit and in truth. Thank you so much. Amen. Sir, Pastor Madeline, Pastor Adam, San Roque. Amen. Sa invitation, mga kapatid, na inalok niyo sa amin. Amen. Sa Gabaldon Church. Pastor Noe, Pastor Connie Oxon, Pastor Beth Bernardo, amen, Pastor Pastor Catherine, amen, and Pastor, nakalimutan ko, Pastor Joseph, and everyone here, mga kapatid, amen, hallelujah, salamat, amen, na pagkakataon na to, amen, na kami ay in-invite ninyo, and we keep praying, mga kapatid, na we will be a blessing unto you. Amen. God bless you po, mga kapatid. Amen. Pray until something happens. Never give up. Never surrender. God bless everyone. Praise the Lord. Lakasan pa natin ang papuri sa Diyos, mga kapatid. Yes, hallelujah. Kahit tanghali na, mga kapatid, sana hindi magbago ang ating worship. Praise God. Dahil meron pong gagawin ng Diyos. Within 20 minutes, God is going, amen, to move powerfully in our life today. We are not bound by time. Yes. We are follow the leading of the Spirit of God in this place today. Hallelujah. Before the Word of God, I would like also to appreciate, amen, to all our New Life Saints na nag-for-good na. Amen. Of course, gusto ko po rin i-appreciate ang bawat mother
amen, na nanggaling po sa New Life noon. Sila po ay naging kabahagi sa aming ministry at napastoran po ng ilang taon. So if you don't mind, can I ask you to stand up so that I might recognize those, amen, former Hong Kong saints na nandito na po sa Gabal doon. Ayan po sila, mga kapatid. Kasama sina Pastor Beth, Pastor Connie, Pastor Madeline, amen, Sister Catherine Doksa ng Dalaga. Ayan, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Sino pa, mga kapatid? Palakpakan natin sila, mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon. Praise God. At sila po ay naglingkod doon at naging matapat. At alam ko yung mga ministry na kanila pong natutunan sa Hong Kong ay kanila pong inimpart sa bawat local churches. And I would like also to greet, amen, our co-ministers in the vineyard of the Lord this afternoon, this noon time. Amen. Minister Marlene Galang and Pastor Abraham Galang. Thank you so much. Kung nandito ba sila? Purihin, wala ba sila? Wala, hindi sila dumating, mga kapatid. Of course, nabanggit na si Pastor Beth, Bernardo, and Pastor Ernie Narvasa. Kung nandito sila, wala din po sila, mga kapatid. Pastor Noe Hobson and Minister Connie Hobson. Salamat sa Panginoon. Pastor Joseph Carino and Sister Catherine, ang kanyang family ay kasama po dito. And of course, ang ating host pastor, amen, Pastor Dams San Roque, mga kapatid, and Minister, praise God, Madeline San Roque. Palakpakan natin ang Panginoon para sa kanila. Praise God. In behalf of New Life Fellowship Hong Kong, would like to greet you a 16th year of God's faithfulness. Kung hindi sa kabutihan ng Diyos, wala po tayo dito. Amen. Remember the goodness of God in our life. Sabihin natin, God is good. And all the time, God is good. To God be the glory. At ako din po ay nagpapasalamat, mga kapatid. Meron pong isang mother that she is already 80 years old plus. Kasama namin tuwing umaga sa prayer devotion, live streaming, amen, sa ating platform. Alalo, hindi man siya nakapagbibigay ng comments. She was living in Manila. As far as I know, mga kapatid, nung nalaman po nila na nandito po tayo, amen, kahit nasa Manila, nandito po sila ngayon. Hallelujah. Hindi nakalimutan ko po yung mother na yon. Na-meet ko siya kanina. Thank you, Nay. Salamat sa biyaya ng Diyos. Malakas pa rin kayo. At isa kayo na nagbabacking up sa ating morning prayer devotion. Ayan po si Nanay. Biruin niyo po. Praise God. Hallelujah. At natutuwa po kami sa Panginoon na may mga ganitong kaluluwa ng kanilang puso ay nasa gawain ng Diyos. Amen. So, sa hindi na pagtatagal, manapa ang Diyos ay bigyan lang ako ng 20 minutes na mangaral sa inyo at ang Diyos ang mag-take over the rest of my time. Because I know and I believe God has something to us today. Adda iti dagdaglag na banag nga aramidin ti Diyos tinagtitingaan tayo. But there's something condition that we need to do. Hindi naman ibibigay lahat ng Diyos yan o ibibigay sa iyo ng Diyos yan kagad-agad. But there is something that we need to do first. Are you with me? Gusto mong mag-react ang Diyos sa langit? Ikaw muna ang gagawa ng reaction. Gusto mo nagagalaw ang Diyos sa langit? Tayo muna ang unang gagawa ng first initiation bago ang langit ay mag-response. Somebody say amen. Kung yung palakpak na yan, hindi yan makaabot sa langit. Huwag mo munang isipin na gutom ka na. Isipin mo ang spiritual na pagkain ngayon. Sabi ng Bible, anuman ang talian nyo sa lupa, ay tatalian ng Diyos sa langit. So tayo ang unang mag-initiate ng move bago ang Diyos mag-move. Somebody say amen. Whatsoever you lose on earth, then God will respond.
Salamat sa dalawang palakpak. Sabihin mo sa Diyos, gusto mo bang kumilos ang Diyos? Tayo ang unang kikilos. Hallelujah. Naramdaman ko na ang atmosphere ng Espiritu ng Diyos sa oras na ito. Meron siyang gagawin ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Kahit mainit ang atmosphere, ang surrounding, but there's something, oh boy, hallelujah. There's something powerful moving in this place today. Hallelujah. So if you don't mind, can I ask you to stand up with me? In 2 Kings chapter 3 verse 1 to 3. Ayaw kong lumayo pa, lumaot sa aking pangangaral kung wala po tayong foundation sa salita ng Diyos. 2 Kings chapter 3 verse 1 to 3. Are you there? Sa lahat na may mga Bible? Sabi ni Pastor Pistanyo kahapon, Bible's up. Apps ang kanilang tinaas, hindi Bible. Yung apps doon sa kanilang cellphone. The Bible said in verse 1, Now Jehoram, the son of Ahab, began to reign over Israel in Samaria. The 8th year of Jehoshaphat, king of Judah, and reigned 12 years. So Jehoram ay nag-reign po siya ng 12 years, samantalang si Jehoshaphat ay nag-reign po siya ng 18 year. And he wrought evil in the sight of the Lord, but not like his father and like his mother, for he put away the image of Baal that his father had made. And in verse 3, nevertheless, everybody say nevertheless, he cleaved unto the sins of Jeroboam, the son of Nebat, which made Israel to sin, so he departed not therefrom. I would like to jump in verse 20, if you don't mind. The same book, chapter 3, reading from verse 20. Here we go. And it came to pass in the morning. Kita ba natin mga kapatid? Here we go. Ang Tagalog, okay lang. And it came to pass in the morning, when the meat offering was offered, that, behold, there came water. Everybody see water. By the way of Edom, and the country was filled with water. Palitan ko. And General M. Natividad was filled with water. Hallelujah! Dakilang Diyos, kayo na po ang mangaral. Gamitin niyo lang ako bilang alulot ng iyong mga salita. Mangusap ka sa bawat puso at kaluluwa. We're expecting something from you today. That there will be an extraordinary, powerful moving of your Spirit in our life, in our soul today. Lord, bless our guests today. Whatever they are facing, trials and trouble, Lord, give them this kind of water that can able to deliver them. I pray, Lord, your double portion of your anointing to be upon your servant. There will be salvation today. There will be deliverance today. There will be healing and miracle today that is going to happen in our life. Father, halabashikurombo hokatayeheka. Ikalabore moho korkeriyahaka. As we expected something from you, Jesus, move in our life today, oh God. In Jesus' name, through the preaching of your word, satisfy our soul, oh God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, can we give a hand clap of worship for the glory of the Lord Jesus Christ?
Hallelujah. Come on, may mas malakas na dyan, mga kapatid. Hallelujah. I would like to bring the message from the Lord in His title, It's Time for a Breakthrough. Sabihin mo sa iyong katabi, it's time for a breakthrough. Amen. God bless you and you may take your seat now. Sinabi ni Sister Cynthia kanina, ang ibig sabihin ng breakthrough, that you are something inside a situation or in a box of a situation na parang ang hindi makaalpas. Nakukulong ka sa mga sitwasyon sa buhay, maaring financial difficulties, maaring problema sa pamilya, pero nung na-encounter mo ang Espiritu ng Panginoon, nung na-encounter mo ang Diyos sa buhay mo, mula sa kahon ng pagdurusa mo, ikaw ay inalis ng Diyos at nagkaroon ka ng breakthrough. Shall we say praise God? Hindi nyo ba alam na kung bakit nandito ka, amen, pinilit mong makapunta rito, you can have your breakthrough. Kaninang umaga siguro maraming ginawa ang kaaway sa'yo na hadlang para hindi ka makapunta rito. Pero pinilit mo, mga kapatid, na makaalpas. Then you have your breakthrough. Come on, hallelujah. Sasabihin mo ulit sa iyong katabi, it's time for a breakthrough. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayaw ko na bumalik sa entablado. I want to deal with you, heart to heart. Meron pong 3 hari dito na binanggit ng Bible. No? Kilala po natin si Jehoram, si Jehoshaphat, na hari ng Judah, at si Jeroboam. These 3 kings nag-mention all their armies in the Bible. Pero dumating yung sitwasyon, mga kapatid, na sila po ay nakaranas, na ipit sila sa mga pangyayari. Dahil, mga kapatid, ang Midianites o the Edomites, mga kapatid, naghamon, mga kapatid, ng Moabites, I should say. Naghamon ng war, Pastor Louie. Digmaan. Ay, salamat po. Salamat. Breakthrough. Hallelujah. So, nung naghamon ng digmaan, mga kapatid, ng Moabites, natakot po ang hari ng Israel. Kaya naghanap siya ng alay. At itong kinuha niyang alay ay ang king ng Judah, amen, at Edom. So 3 sila na nag-alay, mga kapatid, kasi alanganin po si Jehoram na lumaban sa Moabites. Shall we say amen? So nagkaroon po sila ng pagkakaisa. So nung nagana lahat ng sundalo, they go to the place of war. They walk 7 days, Pastor Bernardo. 7 araw. Pero dumating yung punto, mga kapatid, na sila po ay nauhaw, nagutom at wala ng lakas. Pero digmaan ang kanilang puntahan. Sa palagay mo kaya, Brad, Pastors, mananalo tayo kapag ikaw ay mungguloy na at walang lakas. Kaya nagsalita, mga kapatid, na isang hari. Ang sabi niya ay si Jehoshaphat. Ang sabi niya, kanino ba tayo mag-i-inquire kung mananalo tayo o hindi? Salamat na lang, mga kapatid, at nagkataon na si Prophet Elisha. Kaya mahalaga ang inquiry. Lalo na sa mga young people. Huwag mo na kayong papasok sa lab kung hindi alam ng pastor.
Hello? Hindi masamang umibig. Basta andun ang guidance ng iyong pastor. Kakampihan ka pa niya. Kung tama ang iyong intensyon. Pero kung ang intensyon mo, mag-collect lang, mga kapatid, ng experience, that's not the will of God. So saan tayo hihingi ng advice, mag-inquire? Salamat na lang nandun si Elisha. Everybody say praise God. Pero paano mananalo ang mga sundalo? Lahat 7 araw na naglakad para sa tikman, gutom at uhaw. Sabi ng propeta ng Diyos, you can dig ditches in the desert. Oh, anong connection, sabi ng Diyos? Humukay kayo ng mga crater. Alam niyo yung mga crater? Yung sa Ilocano pangawinan. Pagayusan tinagdanon. Ditches. Maghukay kayo. Pero ang sabi ng mga sundalo, parang ang hirap yata. Matitigas dito mga bato-bato. Mahirap gumawa ng ditches. May purpose ang Diyos. Yung mga bagay na mahirap na inakala mo pag sinabi ng Diyos, madali lang itong gawin. Dahil ito ay preparasyon sa inyong tagumpay. Kung tikmaan ang iyong pupuntahan, maghukay kayo ng mga ditches. Hello? Gusto natin ang revival. Gusto natin lumago ang church. Gusto mo umunlad ang buhay mo. Pero kung hindi ka gumagawa ng preparasyon at maghukay ng mga ditches, paano tatalo yung tubig na parating sa iyo kung walang dadaanan? Yon ang purpose ng Diyos. Hallelujah. In our spiritual life, yung ating mga ditches, maghukay ka ng mas malalim pang prayer life mo. Maghukay ka ng mas malalim pang faithfulness mo. Shall we see Christ God? Ang spiritual ditches natin ay mga crater na yon ang gagamitin ng Diyos upang ipadaan ang pagpapala ng Diyos. Right. Hindi kayo maniwala doon. Well, paano ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka nakagawa ng isang bagay na dadaanan ng blessing? Ang blessing, okay, think about this. Dahil wala pong ditches dito, Pastor Joseph, pag nagsaboy ako ng isang timbang tubig, ang tubig mag-i-spray out lang yan. Plug lang yan. So walang crater na pupuntahan ng tubig. Nakuha nyo? Nakuha yung picture? Walang kwenta. Nagkakalat. Hello? But if you learn, Sister LB, to dig the spiritual ditches in your life, hallelujah, yung faithfulness mo sa gabaldon, yung giving mo sa gabaldon, yung prayer life mo sa gabaldon, yun ang dadaanan ng tubig papunta sa iyo, papunta sa Gabaldon Church, papunta sa iyong pamilya. Come on, can we give a hand clap of worship? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako uuwi ngayong wala akong crater. Naintindihan niyo na? Yung crater? O may crater din yan sa labas, yung kanal. Yung mga kanal, yung mga creek. Huwag kang aalis dito na wala kang mahukay na creek sa buhay mo. Paano, Pastor, dadaan ang pagpapala sa
pamilya mo kung wala kayong creator? Hello? Hindi ba sa mga farmer, ba sa irrigation, bago dumaloy ang tubig doon sa pilapil ng iyong bukid, mayroong creator yan eh. From irrigation to your field, kaya nasusupply. Ganyan din sa Panginoon. Kung bakit sinabi ng Diyos sa mga sundalong ito, hindi kayo mananalo at hindi kayo makakainom, hindi lang babalik ang iyong lakas, kung hindi kayo magtitig ng ditches. Palagpakan natin ang Panginoon! Alam niyo, ang tagal na natin sa Panginoon. Lagi niyong kinukot yung Matthew 6:33. Pero hindi niyo nalalaman na meron pong lalim na mensahe ito sa atin. Sige, quote lang na kayo, memorize niyo. But you don't know the deeper meaning of that verse. Pwede mo bang i-show up, Madam? Matthew 6:33. If you don't mind. Who can quote that? Volunteer. Sino ang makapag-quote niya ngayon? But seek ye first. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Parang ayaw mo na umalis dito. Kasi ito yung creator natin ngayon. But seek ye first. Kuna niya po Diyos ni Jesus. Una umpay, iti pagarian ti Diyos. Umununa isuna. Hello? Saan ka lagi panagaran? Huh? Hindi yung magbabad ka sa yung FB page. Kahit may Bible study, Pastor, kahit di na ka umaten, naka-online ka naman. Minsan ginagamit na ito ng mga kapatiran. Dahil ba may online, hindi ka na maka-attend sa church. You are not digging your ditches. Everybody say praise the Lord. Here we go. Again na ba? Okay. I-flash natin niya. But seek ye first. Everybody say first. We're talking about first. Sino kaya ang inuuna natin sa ating buhay? Trabaho. Madalas trabaho. Walang time ang Diyos. Para sa Diyos. Pero alam niyo ba yung susi talaga? Ito yun. No need for begging, Sister Lenny Ann. Just God to bless you. It will automatically come unto you and add to your life. Madalas, nagkukumahot tayo, Lord, ang tagal-tagal ko na, Panginoon, sa Gabandon Church. Ang tagal ko na sa Natividad Church. Ang tagal ko na sa Bungabong Church. Whatever church you came. Pero hindi mo alam na may mensahe sa iyo ang Diyos. Alin ba kasi ang priority sa buhay mo? Ang trabaho mo ba? Ang bagay ba sa sanlibutan? O ang Diyos? Simple lang. Unahin mo lang siya. Unahin mo lang siya. Ipapriority ka ng Diyos. No need to beg. Because the promise is going to add to your life. Let's have this concept. Added. Added. Ina yung nakita. Kaya nangasawan at daan nung nailayunan pa'y tiapo manan. Hello! Everybody say praise the Lord. Sister Lorraine, ilan ba yung kotse mo? May isa.
Kaya mo nga may ngayon ang tiyapo ang balingaduwa. Kanay tiyapo ni. Inayon ang pahay ko nana. Hello! Ano ang susi? I-priority mo siya sa buhay mo. Hindi na kailangan na kapatid mag-penitensya ka para i-bless ka ng Diyos. Unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Pastor Joseph, yun lang ang requirements. Ikaw karigatan na. Narigat iti. Ilocano di ko. Ang pala. Nagaramit ti abot. Narigat. Ngam ko na ti apo. Mga langit kapay tinabot. Awan ti pangipisukat. Nagigibindisyon ko. Nawan ti nawagin ko ang abot. So, nabuksan na. Kaya huwag kang uwi na wala kang magawang create ng iyo. Pagpunta mo dito mamaya, Lord, gagawa ako di adunga kang kanal. But think no, if you do this, you need to prepare yourself. In a literal application, pag ikaw ay naghukay ng butas ngayon, may mga layer yan. Yung unang palang pa lang, sa first layer, yung pinaka-top surface ng soil, ay nagadol ti kwalita. Lalata plus plastic, winoram-ramot. Pastor, madiman na bumaong! Saan ka na sumuko? Hanggang na agsasarde? Ikadam na gigiram-ramot? Ikadam na gigiruruot, ibiyan mo! Hello! Marami tayong carcade sa buhay natin. Dahil yun ang iyon ang umaharang sa mga pagpapala ng Diyos. So come on, dig it more! Dig it more! Meaning, may mga sitwasyon na haan mo na maguyod dahil sa kapapag ng church. Pero magkakamababati yung may isa. Yung di karikarigatang magayang. Tagal ang aming katiabot. Natabay ko nada. Ay, apay nga awan kahit Domingo. Ay na, sis, nagaduti nila baak. Hanga po, tinaramit mo! Yun, bakit sila pinapabala ako hindi? Gabi, nagadol nila lablabaan. Papalanangay, tiapo, nagibindisyon na kaya na ibumbuking kakao, hindi abot na pangkardaan. So, sino kinakaramit tiapo, ijay na na ibumbuk. Isulat nila tuma, bindisyon na tiapo, kung sigawan tiapo mo. Kapatid, huwag kang, oh, I feel the Spirit of God. Huwag kang alis dito. Huwag kang alis dito na hindi ka pumpukin ng Diyos. Lord, magbibilang ako ng abok. Nakuhukay ako sa altar ngayon, Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And here we go, balikan ko yun. Yung konsepto na inagdam. Oh, asa ang espiritu ng pagmamakaawa sa Diyos? Kung ang Diyos ay nagdadagdag na lang sa mga kulang mo. Sa mga nagtatrabaho, monthly at sweldo nyo o weekly or 15 days.
Hindi mo pa nakukonsume yung salary mo dahil inuuboy. Inuuna mo ang salita ng Diyos. Inuuna mo ang kanyang gawain. Hindi pa nauubos. Ang Diyos naman nagdadagdag pa. Alam, hallelujah, nakita ko ang iyong kapatid. Ito pa, kahit di ko pa ubos yung salary mo, dadagdagan ko ba? That is the concept of being faithful in the Lord if you give Him priority in your life. So nasaan pa yung Kristiyano na lagi nagmamakaawa sa Diyos? Wala na. Kaya pagdating sa church, revival agad. Amen. Bakit? They are already blessed. Yes. Hello? Hindi yung pupunta ka sa altar, pinupukpuk mo pa yung altar. Wala na ang ganong prayer. Pagdating pa lang sa church, dahil marami ng abot, hallelujah, na ready. Ang Diyos ay bahala ng pagdagdag ng mga pagpamahala. Ayan, kapatid naman ko. Hallelujah, meron ka pang butas na nagawa. Ayan, pupuluhin ko yan. Alin pa ang mga butas na ginawa mo? Ano ang tatalo? Ayan, tubig ang biyaya. Are you ready to receive them today? I'm not going to pound you. Pukpukin kayo. Para lamang gumawa kayo ng butas. It's always to your decision today. May condition talaga ang Diyos. Kung ano yung tatalian sa lupa, yun ang gagawin ng Diyos sa langit. Kung gagawa ka ng butas sa lupa, ibubuhos ng Diyos sa kanyang pagpapala. Ang Diyos lang naman ay magre-response. At ang response niya, dagdag siya ng dagdag. Dagdag siya ng dagdag. May bahay ka na, Brad. Gagawin niya pang dalawa. Hello? Hello? May tricycle ka, pastor. Malay mong kotse ang dadagdag. Kung may pachero ka, pastor, ni Alphard naman yung isa. Ganyan ang Diyos. Hindi tayo tinawag para maghirap. Ang prinsipyo ng Diyos, nagadagdag siya ng pagpapala. Hallelujah! Hello! Sabi mo sa ikatabi, humanda ka, pagpapalain ka ng Diyos ito. Huwag kang uuwi na hindi ka madagdagan. Pwede rin yung baby, kung hindi sila nagpanak. Hello? Hello? Are you ready now to receive this afternoon? You need to have your breakthrough today. Pagdating mo rito ang panahon na Panginoon, kailangan makaalpas ako dito. Sa kahon na ito, patuloy akong, hallelujah, nilalagay sa isang kahon na hindi ako makaalis. I need a breakthrough today. I need the water, Lord. I need revival today. Everybody say, praise the Lord. Come on, hallelujah. Can we give a hand clap of worship? Hallelujah! And here's the water. It represents the Holy Ghost. Jesus said, and He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Holy Ghost and fire. Bakit dalawa ito? Banal na Espiritu ng Diyos at ang apoy. Merong ibig sabihin ito, mga kapatid. Ang Espiritu, kapag natanggap mo, kasama yung 9 gift of the Spirit dyan. Amen? Alam niyo yung 9 gift, yung siyam na regalo ng Espiritu? Memorize natin yun. Pero, Pastor, paano mag-function ang 9 gifts kung wala yung apoy? Hello? Apoy ang dahilan kung bakit nagpa-function ang 9 gifts of the Spirit. The angel ng sasakyan, hindi yan aandar kung walang apoy na magpapaandar. That's the reason why pag klinik mo yung ignition, magkukunik yung positive at saka negative. It will create fire so that the angel will going to pour out.
Because there's something fire that burning inside. Hello? Mahirap mag-function kung wala yung apoy. Kaya kapag ikaw ay nakaranas ng Espiritu ng Diyos, huwag kang papayag na hindi mo ma-experience ang fire ng Holy Ghost. Somebody say, praise God! Apoy! Sabihin mo sa kami, kailangan natin ng apoy. Brad, dali ka dito, Brad. Pwede ba mahiram kita? Apoy. Halimbawa, wala kang shoes. Wala pa naman ang shoes mo, Adidas. At tinanggal mo at nakaapak ka ng nagbabagang uli. Uy, may GPS din. Ibigay mo kay RS. Pag nakaapak ka ng charcoal na nagbo-burn, anong maging reaction mo? Okay, mainit lang. Ganun lang. Ayun ba yung reaction mo pagka nakaapak ka ng ganun? Pagka nakaapak ka? Okay. Ano yung reaction mo? Angat pa. Ang kulang dito naman. Di ba? Masaktan ka. Pero may reaction ng katawan mo, di ba? That's the Holy Ghost! Kaya kapag ikaw ay natubog ng apoy, hindi ka lang dyan sa upuan mo at manonood. There's something that you need to do. You need to dance in the Spirit. You need to walk because the fire is moving in you. Hallelujah! You go anywhere because the fire is burning in you. Gusto niyo bang mangyari ngayon sa atin yan? Iwanan mo yung upuan mo yan. Dahil comfort zone mo yan. Pwede ba tayong tumayong lahat sa oras na ito? Sinabi ko mayroong gagawin ng Diyos sa atin. Get out from your comfort zone. Walk into the altar and try to dig more crater in your life today. You can bring someone with you if you do want it. Pwede kang magdala, pwede kang mag-invite ng kasama mo. In this altar, hallelujah, simulan mo, kayong dalawa. Amen, you need someone. You need somebody to help you to dig more. To dig more, to dig more. Hallelujah. Come on, alabashikoro lahat. Okay. Sige na ako ng punto. Sa ating mga nanay, alam ko ang iyong mga nararamdaman sa loob ng iyong pamilya. Pero kung naiintindihan mo ang mensahe ngayon, huwag kang papayag na kapatid ko. Nalilisan ka sa lugar nito na hindi mo maramdaman ang pagtupok ng Espiritu sa iyong puso. The word of the Lord is already preached. But it's up to you kung paano mo itong tatanggapin at inibigay sa buhay mo. Can you raise your hands parallel to your shoulder right now? As I pray in faith that everyone will receive this fire of the Holy Ghost. Don't it beg my friend. Just ask the Lord, Lord, I want to be blessed today. I want to receive the promise in my life. I don't want to leave this altar, God, hallelujah, without receiving the fire.
it's time for a declaration. Marami sa inyo ang nakagawa ng commitment ngayon sa Diyos. And we are starting to dig ditches. But let's declare. Declaration ang iyong panalangin at isigaw ngayon. The word of declaration is, Lord, bless my family. Bless my job. Bless my daughters, my kids. Bless the church I belong. Are you ready for that? Come on. Come on. Can you reach someone's hands with you? Lalaki sa lalaki. Sige, babae sa babae. Umabot ka ng kamay na pwede mong maabot sa iyong kapwa lalaki at kapwa babae. Itaas ang kaunti. That's right. Hold on the promise of God. I will pray for faith. Kung sakaling pabalikin pa kami ng Diyos sa lugar na ito, marami sa inyo ang tumanggap ng may ibang pagpapala ng Diyos. Marami sa inyo ang naging dalawa ang sasakyan, naging dalawa ang bahay. Marami sa inyo ang kuminhawa, nagkaroon ng mga business. But you need to declare today. Are you ready? Lord, bless my life. Come on. Come on, speak with faith. Before I close, let me ask you, who among of you are suffering sickness in your body? Sino sa inyo ang may dinaramdam sa kanilang katawan? Pwede kami mag-forward tayo rito. Yes, Sister Sanchez. Yung nag-maintain, blood sugar mataas, cholesterol mataas, hindi normal. Here we go. Huwag kayong matakot. Come on. Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng revival, nagpapagaling sa lahat ng uri ng nararamdaman. Okay. I want to use this oil. 30 days ito na pinag-prayer and fasting ng Raptor Prayer Warrior. Gagamitin lang ito ng Panginoon ng oil na ito. Pero ang kapangyarihan ay nasa pangalan ni Jesus Christ. We will go home today delivered. Hallelujah. I want my co-ministers, amen, to touch your finger on the head of this bottle. Okay. Lahat ng mapahirap
service na ito, you need to believe. You need to believe that you will receive healing. It's not about the oil. It's about the name of Jesus Christ. Come on, believe. Have faith in Jesus. By the authority of the word of the Lord. Hallelujah. We declare in Jesus' name. We speak healing. We speak miracle. Deliver. In Jesus' name. In Jesus' name. This is it. This is it. Come on. Pray with faith. Pray with faith. There's miracle in Jesus' name. There's miracle. There's miracle. This is it. Receive it. Oh God, I declare the power of the name of Jesus. Lord. Yes, Lord. Yes, yes, hallelujah. Oh, yes, Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord, for the healing. Now, I want to prove that God is powerful and able to heal your body. Sino sa inyo na dumating dito bigat na bigat ang iyong katawan, pero after you pray in faith, you feel that you are delivered? Sino sa inyo mga kapatid ang nakaranas ngayon na na-release ang iyong katawan mula sa bondage ng karamdaman? Mga kapatid, huwag kayo matakot. Praise God, salamat sa Panginoon. Meron isa dito, dalawa. Amen, hallelujah. Huwag tatlo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Keep on praying. Keep on praying. God is able. Oh, sakataya. Hallelujah, hallelujah, mga Diyos. Patuloy lang tayo. Hallelujah, hallelujah. Na-break na po natin ang mga hadlan. Nakaready na lahat. Ang kailangan na lang po, ibuhos, patuloy, ibuhos ng Diyos ang pagpapala sa atin. Amen. Kung gusto mo ng breakthrough, ito yung oras na balik. Hindi tayo ng oras. Amen. Pausapin natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Glory to thy name, O God. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Naniniwala po ako ang daming naka-breakthrough sa kanilang buhay. Breakout access na nagkaroon ng break na kung saan yung ating karamdaman ay nag-break at nagkaroon ng healing sa ating Panginoon. Palakpakan natin.